Kamusta mga ma'am, mga sir? Shield here. So today ay nandito tayo ngayon sa Morong. Papunta tayo ng Pililya Rizal para bumili ng lupa. Lupa na panghalaman, hindi yung lote. Galing na ako doon, kailan ba? Nung isang araw, bumili tayo ng worth 400. Meron kasi akong project ngayon sa bahay. So gumagawa ako ng maliit na taniman. Kaso yung binili ko na lupa na worth 400, bitin. Hindi umabot ng kalahati sa space na ginagawa ko. So pabalik tayo ngayon para bumili ng, try natin ng worth 600 para sarado 1K yung gastos ko sa lupa. So kakargahan natin itong espresso. Yung dala ko na 400 pesos nun, kasya naman siya, kinargaan ko pati yung second row. Tapos yung harap hindi nakargaan kasi kasama ko si Mrs. nun. Pero ngayon hindi siya sumama, so tingnan natin. Tingin ko kasya naman 600. Pero try natin pakarga muna ng 500 bago natin gawing 600. Tingnan natin kung makilala tayo. Dapat kahapon ako babalik, kaso may pinagawa naman ako sa bahay, kaya hindi ako natuloy. Taga Binangonan tayo and sa Pililya pa tayo bumibili kasi dun mas mura. Hindi yung loam soil kung nag-aalaman kayo, for sure alam nyo din yung loam soil. Yung loam soil kasi di ba may ano na yun, may mga pampataba ng lupa na kasama. Yung binibili natin ay lupa lang talaga siya, tapos may konting ipa ng palay. Kasi meron na ako sa bahay ng mga pampataba so mas mura yung lupa lang. Nabibili ko siya sa Pililya ng 35 isa, tapos 3 100. Merong malapit sa amin nagtitinda nun, kaso 50 isa. So kung yung 3 150, sa Pililya 100 lang yung 3. So 50 pesos, malaki na rin. Lalo kung maramihan yung bibilhin. Tulad sa atin, naka 1,000 na tayo. May bilihan din dito ng halaman. May lupa din sila dyan, pero hindi ko alam magkano presyoan dyan Never pa ako nakapagtanong dyan. Actually marami dito, hilera dito sa Baras tsaka sa Tanay banda. Kaso hindi ko alam magkano presyoan nila dyan. Lalo yung pwesto kasi nila dyan, kung ano yun bagong factory. Yung mga pwestuhan kasi dito bukod-bukod, kaya tingin ko baka mahal din. Unlike dun sa Pililya, sa bungad lang naman ng Pililya, pag galing kayo ng Tanay, Binangonan, Baras, pagpasok nyo lang ng arko ng Pililya, kanan kaliwa na yun, puro nagtitinda, dikit-dikit. Kaya ayun may nagtitinda din dito. May lupa pa sila. Pebbles lang nakikita ko, baka nasa loob. Samahan nyo lang ako bumili ng lupa. Dami dito, nagiging residential farm dati ito ayun palay yung nasa baba. May tinatayo ng bahay. May lot for sale din doon. Simula naging taga Binangonan kami, nakikita na namin yung mga dito yung mga lupa na nako-convert to residential. Yan, nagsapin tayo dito ng labahan na kumot. Try natin magkarga ng ilan dito sa harap para kalat yung bigat. Actually nung nagkarga nung worth 400, 3 sa likod. Yung sa trunk, 3 lang pinalagay ko doon. Kasi yung ibabaw naman ng trunk, hindi naman solid yun yung sa may takip ng spare tire, malambot lang yun ayoko padaganan na mabigat, baka masira. Tapos yung worth 300, 9 bags dito na sa likod nakalagay. Mukhang lumalakas yung ulan. Sana hindi umuulan pag habang nagkakarga. May tinatayong McDo dito bagong McDo dito sa Tanay. Ang McDo kasi sa Tanay nasa bayan, pero dito sa highway may tinatayo na bago. Tagal nga nito bago nagkaroon ng McDo. Meron kasi, pag familiar kayo, yung sa may intersection ng Tanay Sampaloc,
May Jollibee doon, sobrang tagal na. Tapos nagkaroon din ng Chowking. Tapos kapag napapadaan kami doon, syempre puro yun na lang. Minsan gusto naman namin McDo naman para maiba. Kaso pag McDo naman, dadaan ka pa ng bayan ng Tanay. So ngayon, na-realize na yata nila, ayun, nagka-McDo na. Pero minsan sa ano kami dumadaan pa din sa bayan ng Tanay. Sa bayan ng Tanay, tapos Baras. Minsan mas maluwag doon, lalo kapag weekend na uwian. Lalo kapag galing long weekend. Sobrang traffic dito, napakahaba. Ito yung McDo. Pag ganun, nagbabayan na lang kami. Medyo hindi rin naman ganun kaluwag, pero tuloy-tuloy yung flow ng traffic. Unlike pag dito, pag na-tsempohan mo na traffic dito. So malapit na tayo sa intersection. Dito lang naman yung part na masikip. Kasi yung sa unahan na part, nandun yung mga Pag-ibig, Land Bank, yung parang may mga establishment kanina. Paglagpas mo doon, okay na. So naka-Waze pa tayo. Actually nakapin ako sa windmill na farm sa Pililla, Rizal, kung alam niyo yung puntahan na yon. Pero dito lang talaga tayo sa bungad ng Pililla. Nagpin lang ako kasi minsan doon ako pinapadaan sa bayan, gawa nga ng traffic dito. Pati pag uwi mamaya, titignan natin, pipin naman tayo pa uwi kung papalikoyin niya tayo dito. Ito yung papuntang bayan ng Tanay. Nasa ito yung paliko kung papunta kayong Marilaki. Yung iba dito dumadaan kapag ayaw dumaan sa Marilaki na part. Kasi pag lagpas mo dyan, pagdating mo sa Marilaki na part na yan, lagpas na kayo dun sa part na yung may mga naglalaro-laro sa Marilaki. Ewan ko kung meron pa rin mga ganun dun ngayon. Sobrang dumami kasi yung dati nung post-pandemic. Ewan ko ngayon kung ano na itsura. Ito yung arko ng Pililla. Tapos pagkalagpas mo, nandyan na yan, kaliwat kanan yung mga nagtitinda. Pwesto tayo sa kanan. Isang tindahan lang yung binibilang ko dito yung sa matanda na tatay. Tapos isang pamilya sila. Ito yung palatandaan ko. Itong kapihan, medyo tapat sila niyan. Ito, sa kanila yon, yung may mga paso na yon. Tapos ito si ate. Yan sila, yun si tatay. Tingnan natin kung makilala tayo. Init Kuha ulit ako, ate, lupa. Bitin yung kinuha ko nung isang araw. 500 pesos na lupa ulit. Sunod ulit, ate. Thank you. So okay na, nakabili na tayo, worth 600. Tingin ko nakilala naman tayo ni ate, pero hindi naman siya nag-offer ng discount. Hindi na rin ako umirit kasi yun nga, mura na for sure. Hindi naman ganun kalakihan yung kita nila dito. Okay na yan. Seatbelt natin kasi meron tayong 3 dito. Isa nandun, 2 dito. For sure, nade-detekto ng sensor. Kaya natin sinitbelt para hindi tumunog. Tapos meron tayong dito, yan, puno. Hindi ko sure kung kita, tinanggal ko yung camera sa ulo ko. Meron tayong worth 400 ulit dito sa likod. 400 nga ba? 400. Tapos 3 doon sa trunk. Hindi natin pinakargaan ng mabigat para yung weight distributed sa sasakyan, hindi lubog yung likod natin. So highway tayo pinapadaan ulit, pero daan tayo ng bayan para maiba naman yung view nyo. Ayan, dami niya, sunod-sunod yan. Ang lang dito, hindi sila masyado, ewan ko pansin ko lang, more on ang tinda nila dito, mga namumulaklak. Hindi siya, ito yung sa kanila din, yung may mga paso na yan. Hindi siya mga halamang namumunga. Mukhang kailangan ko ibaba tong isa. Marami na kasi talaga kaming halaman sa bahay, pero mga nakapaso. Pero yung ngayon kasi may area akong ginawa na yung direct yung tanim. Tapos ang plano kong itanim doon, mga namumunga. Ang trip ko talaga itanim mga namumunga. Pero si Mrs. kasi gusto dati yung mga namumulaklak. Yung mga namumulaklak na halaman namin sa bahay, sobrang dami nun, 2 hilera.
Yun mga yun, hindi namin binili yun. Galing naman sa ano yun, sa Quezon, sa probinsya ni Mrs. Nasaan yung ambulansya? Yun. Ikot tayo dito. Pabayan. Gilid muna tayo, baba natin tong isa. Ano siya, umaalog. Hindi ko na mapakapit na maayos yung seatbelt. Garden soil pala yung tawag dito. Nakalimutan ko. Nabanggit lang ni ate, garden soil. Yung isa kasi loam soil. Yun yung hinahalo na nila yung mga pampataba. Minsan pag dumadaan kami dyan, papunta kang Quezon, minsan kasi dito kami dumadaan. Actually madalas dito kami dumadaan. Pero may time naman na dumadaan pa kami yung Pasig, tapos SLEX pa Quezon. Pag dito kami dumadaan, minsan nakikita namin yung actual na paghahalo nila kasi dyan sa kalsada nila ginagawa. Ito sa bayan, may pure gold dyan sa kanto. Dito yung pure gold ng Tanay. Dyan naman ako madalas mag-grocery. Mas malapit kami sa pure gold ng Binangonan, pero sa sobrang traffic doon, mas ginugusto kong dumayo dito sa pure gold ng Tanay. Kasi mas mabilis pa yung biyahe dito kahit malayo kaysa dun sa Binangonan. Ang nagpapatraffic lang dito, kunyari mag-grocery ako ng linggo, nagpapatraffic lang dito kapag nasabayan nyo ng labas yung sa simbahan, yung tapos ng misa. Nandito na tayo sa Tanay. Tanay friend, ayun yung munisipyo nila, yung part na yun. Kalalagpas lang natin ng simbahan ng Tanay. Salita ako ng salita, namatay na pala yung camera. So gumili tayo saglit dito para makapag-charge ng camera. Ayoko naman kasi i-end bigla kasi sabi ko dadaan nga tayo dito sa bayan para mapakita naman, para bagong itsura. Ending, namatay yung camera. Espresso. Medyo kumukonti na yung espresso na nagbi-blink. Napansin ko lang. Tingnan natin kung kailan tayo makakalusot dito sa tricycle. Medyo mabagal siya kasi naghahanap yata ng pasahero. Lumilingon-lingon Ayan may nakita siyang pasahero. So papasok na tayo ng Baras, Hani. Hindi ko alam kung alam niyo yung word na Hani. Parang expression dito sa Rizal. May daan dito, itong sa sementeryo na to, tong kalsada na yan. Daan yan, tapos ang labas niyan is yung sa highway. Kapag traffic dito tapos gusto mong lumipat ng highway, doon yung daan. Possible na lusot. Pag may narinig kayong nagsasalita tapos nagsabing Hani, yan, mga taga Rizal yan. Parang siya, equal to, diba? Hindi naman totally equal, pero minsan ganun yung meaning niya Depende kung paano siya gagamitin. Papasok na tayo ngayon ng bayan ng Baras. Ito yung elementary school ng Baras. Ayan. Yung mga elementary school sa probinsya talagang lang 1 floor, 2 floors. Kaya pa ba yun i-sustain ng dami ng students? Kapag kailangan namin ng NBI, dito kami kumukuha. Ayan. Salamat po. Papasok na ulit tayo ng Morong. Merong kalsada dito na ginagawa. Feeling ko diversion road siya para pag galing kang Morong, sa bayan ng Morong, actually hindi sa bayan ng Morong, from Binangonan or Cardona, tapos pagpasok mo ng Morong, siguro kung hindi mo gusto dumaan ng bayan ng Morong, may ginagawa kasi doon parang daan, tapos feeling ko dito siya connected itong kalsada na to. Feeling ko diversion road siya. Ayun doon kasi banda yung Morong, so parang iiwas ka niya sa bayan. Anyway, yun lang. Nasa Morong na naman tayo. I-end na natin yung video. Thank you sa panonood. Kumabot kayo dito. Tapos, di ko sure kung ipapakita ko tong project ko. Siguro kapag tapos na siya. Hindi ko na isasama yung actual na pagbuo. Papakita ko na lang kapag naka-setup na siya. So, yun lang mga sir. Drive safe and peace. Dito na tayo sa Morong. Ito yung munisipyo. Ito yung sinasabi kong ginagawang kalsada. Wait lang. Nasa bandang unahan. Pakita ko lang.
Ayun no, kita nyo. Hindi ko sure kung kita, medyo malayo yung part ng, ayun yun. Dito, ito, ayan. Ito, yan.